Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ngumiti si Daryl at sinabi, "Kinsey, anong sinusubukan mong gawin? Bakit mo ako dinakip? Nahulog ka na ba sa akin?" Nang marinig niya iyon, agad na namula si Kinsey at nagalit at nahiya. "Anong kalokohan niyang sinasabi mo? Naabutan ko na siya at sinusubukan pa niyang manligaw. Dapat humihingi siya ng kamatayan." Naisip niya. Habang sinasabi niya iyon, tinaas ni Kinsey ang braso at hinampas si Daryl sa likod ng leg niya. Bang! Si Daryl ay walang oras upang mag-react bago siya tinamaan. Bigla siyang nahilo at naging madilim ang lahat bago siya nahimatay. Hindi niya natitiyak kung gaano karaming oras ang lumipas bago siya tuluyang magising. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, parang sasabog ang utak niya. Pagkatapos, napagtanto ni Daryl na nakatali siya sa isang haligi. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang pangunahing bulwagan sa sinaunang libingan. Gayunpaman, ang pangunahing bulwagan ay naiiba sa nakita niya kanina. Maraming mga nagdarasal na eskultura sa pangunahing bulwagan, at parang ito ay isang lugar para sa pagsamba. Tahimik na tumayo si Kinsey, ilang talampakan ang layo mula kay Daryl, malamig na nagyelo ang kanyang mukha. "Ikaw ay gising," malamig niyang sabi, habang naglalakad dahan-dahan, tigas ang tono. "Daryl, matalino kang tao, kaya't hahabulin ko. Ibigay mo na ngayon." "Pitang na." Direkta ang babaeng ito. Naisip ni Daryl habang nakangiti kay Kinsey. "Ano ang pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Ano ang gusto mong ibigay ko?" Habang nagsasalita siya, abala si Daryl sa pagsuri kay Kinsey, tinatangkilik ang kanyang kagandahan. Ang kanyang maliit na baywang, mahaba, payat na mga binti, at ang kanyang perpektong mukha. Napakaakit niya. Ang kagandahan niya ay sumakal kay Daryl. Sampal? Sa sandaling iyon, lumakad si Kinsey at binigyan si Daryl ng isang masikip na sampal sa kanyang mukha. Sa isang iglap, may pulang marka ng 5 mga daliri sa mukha ni Daryl. "Itigil ang pagpapanggap. Sabihin mo sa akin ang diskarte sa madugong labanan na 8 direksyon na banal na kasulatan. Ayokong sayangin ang oras ko, kaya huwag hamunin ang aking pasensya. Naiintindihan?" Malamig na sabi ni Kinsey. Mayabang siya. "Pitang na." Naisip ni Daryl. Pinigilan niya ang sakit, huminga ng malalim, at nagsimulang magsalita ng walang kwenta. "Kinsey, tila minamaliit mo yata ako. Tama na nakuha ko ang spiritual pearl ni Lubu, ngunit nakita mo ito mismo, gusto ng pinunong sekta ng sektang Emi na agawin ito. Ang spiritual pearl ay nawala sa gitna ng kabuluhan. Sabihin mo sa akin, paano ko bibigyan ka ng Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan?" Tulad ng sinabi niya na, inaasahan pa rin ni Daryl sa kanyang puso, magiging maswerte siya. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng Blood Battle 8 direksyon ng kasulatan bago nawala ang spiritual pearl. Kung hindi man, walang paraan na maaari siyang magsinungaling kay Kinsey. Ganoon ba? Ngumiti si Kinsey ng ngiti habang nakatingin kay Daryl. "Daryl, ang iyong mga trick ay maaaring gumana sa iba, ngunit hindi ako. Hindi ba sa tingin mo alam ko na ang iyong pinsala ay nagmula sa paglinang ng Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan? Hindi mo nagawang patahimikin ang iyong panloob na puso, at iyon ang dahilan kung bakit ka nasugatan." Tumawa si Kinsey. "Ang Emi Sect Master ay hindi tugma sa iyong kapangyarihan sa lahat, kaya paano niya ito maagaw mula sa iyo? Itigil ang pagsisinungaling, ang Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan ay nasa iyong utak." Malamig siyang tumingin sa kanya. Ang panahunan ay panahunan sa sandaling iyon. SHT! Ang babaeng ito ay hindi madaling lokohin. Alam niya ang lahat. Naisip ni Daryl. Mukha siyang awkward at hindi nagsalita. Pagkatapos ay diretso siyang tumingin sa mga mata ni Kinsey. "Mabuti kung ganon, dahil alam mo na. Wala na akong ibang sasabihin. Maaari kang magkaroon ng Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan, ngunit sa isang kondisyon." Habang sinabi niya iyon, si Daryl ay nagkaroon ng isang malas na ngisi. "Ano ang kondisyon?" Kumurap ang mga mata ni Kinsey habang nagmamadaling sinabi. Tumawa si Daryl. "Tawagin mo akong mahal na asawa." Habang sinabi niya yon, namula si Kinsey.
Tinaas niya ang kanyang mga kamay at sinampal si Daryl. Gusto mo bang mamatay? Siya ang prinsesa ng South Cloud World, siya ay nakahihigit. Paano naglakas loob si Daryl na subukang ligawan siya? Malamang nainis siya na manatiling buhay. Sampal? Malinaw na malinaw ang tunog ng sampal. Ang kabilang panig ng mukha ni Daryl ay ganap na namamaga tulad ng isang malaki, matabang ulo ng baboy. Nakatiis si Daryl sa sakit at ngumiti habang pinipigilan ang galit. Quincy, sabihin lamang ang mga salitang mahal na asawa upang makuha ang natatanging pamamaraan sa paglilinang. Sulit ito. Mabuti kung hindi mo ito tanggapin. Bakit ka dapat magalit? Sa sandaling iyon, si Daryl ay walang takot. Tiwala si Daryl na hindi siya papatayin ni Quincy dahil nais pa rin niya ang madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan. Buntong hininga. Galit na galit si Quincy na nakatingin sa malandi nitong mukha ni Daryl. Huminga siya ng malalim at malamig na sinabi, Daryl, balak mo lang na manatiling huminto. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Tama yan, hindi kita papatayin, ngunit marami akong mga paraan upang pahirapan ka. Huwag mong isiping sasampalin lang kita. Tulad ng sinabi niya, naglabas si Quincy ng isang botelya ng jade at nagbuhos ng pulang pulbos. Sinabog niya ang pulang pulbo sa katawan ni Daryl. Sa sandaling yon, nakakaamoy si Daryl ng nakakatawang samyo na nagsisimulang kumalat. Anong ginagawa mo? Nag-alala si Daryl habang nakakunot ang kanyang mga mata. Natakot ka? Iningatan ni Quincy ang botelya ng jade habang ngumisi siya at ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Nag-spray ako ng isang bagay na tinatawag na stray scent sa iyong katawan. Ito ay isang espesyal na damo mula sa South Cloud World. Gustong-gusto ng mga lason na insekto ang halaman na ito. Isipin, maraming mga mutated na lason na bug sa paligid, ilan ang maakit na lumapit. Patuloy na pang-aasar ni Quincy, narinig ko na kanina ka nagpanggap na isang eunuch sa South Cloud Palace. Ginamit mo ang honey bilang pain upang makaakit ng isang langgam na humantong sa pulang thread sa pamamagitan ng 9 curves jade. At ngayon, ikaw ang magiging pain. Medyo nakakatawa, hindi ba sa tingin mo? Titang na. Masama ito. Nagbago ang ekspresyon ni Daryl nang maramdaman niyang may kilig na tumakbo sa kanyang gulugod. Basag! 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 Sa sandaling iyon, ang tunog ng matalim na mga kuko na kumakamot ay narinig na nagmumula sa labas, sinundan ng isang lason na alakdan na gumagapang papasok. Ang lason na alakdan ay halos 2 talampakan ang haba na may isang buntot na kalahating talampakan ang haba, nagniningning na bughaw. Gayunpaman, ilang mga sentipedes ang sumunod sa likod ng makamandag na alakdan. Malinaw na ang lahat ng mga lason na bug na ito ay naakit ng stray scent sa katawan ni Daryl. Tulog. Nanginig ang lalamunan ni Daryl at mayroon siyang goosebumps sa kabuuan. Nais niyang makatakas, ngunit ang mga kamay at binti ay nakatali. Walang paraan para tumakbo siya. Pitang na, hindi ako natatakot sa lason, ngunit sa mga nakakalason na bug na ito na nagcha-charge, tuluyan na akong mapupuno. Walang maiiwan na solong piraso ng buto. Naisip ni Daryl. Ay hindi, dumating ang mga nakakalason na bug ng mabilis. Si Quincy ay nagtungo sa tagiliran, masayang tumatawa. Daryl, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi mo ito dadalhin, wala akong pagpipilian, kundi pakakainin ka sa mga lason na bug na ito. Kaya, ibibigay mo ba ang formula ng Blood Battle 8 na direksyon o hindi? Sige. Ibibigay ko ito. Ibibigay ko ito, mabilis na sinabi ni Daryl. Halos masira siya nang makita niya ang mga lason na bug na palapit ng palapit. Pitang na. Napakalupit ni Quincy. Maghintay ka, malalaman mo kung ano ang gagawin ko sa'yo kapag nasa kamay mo ako. Hindi ba mas mabuti kung pumayag ka kanina? Ang mga labi ni Quincy ay tumagilid, at napangiti siya nang makita siyang sa wakas ay sumasang-ayon sa kanya. Sanay na itinaas ni Quincy ang kanyang mga kamay at talunin ang mga lason na bug sa isang suntok. Sinabi niya kay Daryl, magsalita ka ngayon. Bumuntong hininga si Daryl at ngumiti nang sinabi niya, Quincy, maaari mo ba akong palayain, bago ko sabihin sa iyo ang formula ng madugong labanan na 8 direksyon na banal na kasulatan? Hindi ako magiging isang banta sa iyo, dahil ang aking panloob na lakas ay hindi nakuhang muli.
Tumango si Quincy sa kanyang ulo nang marinig niya iyon at pagkatapos ay hinubaran si Daryl. Sabihin mo sa akin ang formula ng mabilis, sinabi ni Quincy kaagad pagkatapos niyang hubarin ang mga lubid. Inilipat ni Daryl ang kamay at paa bago huminahon ng kalmado, bakit ka nagmamadali? Hindi ako makatakas. Pitang na. Sobrang lupit ng babaeng ito. Paano niya mailalagay ang mga nakakalason na bug, sumpa niya sa sarili. Kahit na pinagagalitan niya siya sa kanyang ulo, hindi niya pinangahas na ipakita ito sa mukha niya. Wala siyang pagpipilian. Kapag nililinang niya ang madugong labanan ng 8 direksyon ng banal na kasulatan, nabigo siya sa pinakakritikal na sandali. Hindi pa rin naipong muli ni Daryl ang lahat ng kanyang lakas, at naramdaman na kailangan niya ng kahit isang kalahating oras pa upang mabawi ang lahat ng kanyang lakas. Tulad ng naturan, kakailanganin niyang kalmahin si Quincy para sa susunod na kalahating oras. Nag-alala si Quincy nang makita ang tamad na titig ni Daryl. Ang kanyang mga mata ay nasusunog sa galit. Sabihin mo sa akin ang pamamaraan ngayon. Ang lakas ni Quincy ay isa sa pinakamahusay sa 9 na kontinente. Siya ay mayabang at gustong manalo, kaya't lagi niyang nais na manatili sa tuktok ng 9 na mga kontinente ng 9 na kontinente. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang makuha ang Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan kahit ano pa. Sa madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan, ang aking kakayahan ay tataas sa ibang antas. Sa parehong oras, sa aking pagbabantay sa South Cloud World, magagawa ko ring lupigin ang iba pang 8 kontinente. Naisip ni Quincy. O sige, makinig ng mabuti. Ngumiti si Daryl nang makita ang desperadong mukha ni Quincy. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan at sinabi ng dahan, ang malawak na kalsada ng San Sinukob ay nagdudulot ng langit na masira, sanhi ng pagyanig ng lupa. Ang lahat ng enerhiya sa lugar, ang enerhiya ay hindi sapat, ang malawak na kalsada ay hindi kumpleto, ang kalangitan ay nasisira ng hindi sapat na yang enerhiya, ang lupa ay umiling na may labis na enerhiya. Buntong hininga. Sa sandaling iyon, tinipon ni Quincy ang kanyang saloobin at kabisado ang mga salita. Pagkatapos ay tinitigan niya ng maigi si Daryl. Hayaan mo akong babalaan ka na huwag mo akong subukan at lokohin sa pamamagitan ng simpleng pagbubuo ng mga salita. Duda ni Quincy ang mga mata. Sobrang cheeky ni Daryl. Sino ang makagagarantiya na hindi siya magsisinungaling sa akin sa pamamagitan ng pagsasabi ng mali? Dapat sobrang ingat ako. Pitang na, ang Quincy na ito ay napaka-ingat, naisip ni Daryl. Ngumiti siya sa kanang taimtim. Ang buhay ko ay nasa kamay mo ngayon. Hindi ako mangahas na magsinungaling sa'yo. Sa sandaling iyon, tiwala si Quincy na walang problema. Dali niyang sinabi, magpatuloy. Tumango si Daryl. Ang paglipat ng enerhiya sa acupoint ng hita. Isama ang iyong mga palad. Nang sinabi niya iyon, may ngiti sa mga mata si Daryl. Ang formula na binanggit ni Daryl ng mas maaga ay totoo, ngunit sa pagpapatuloy niya, nagsimula siyang sabihin ang mga maling salita. Ang paglipat ng enerhiya sa acupoint ng hita. Pagsamahin ang iyong mga palad, dapat talagang maging paglipat ng enerhiya sa ankle acupoint. Tumawid ka. Bumibigka si Daryl ng isang ganap na maling formula. Para sa susunod na ilang minuto, si Daryl ay nagbabanggit ng kalahating tama at kalahating peking mga formula. Sa pamamagitan ng paghahalo ng katotohanan sa kanyang mga kasinungalingan, mahirap para sa isang tao na subaybayan ito. Hindi man sabihin, hindi mapansin ni Quincy, at kahit kay Gonggong o Zubaji ang pagkakaiba. Sa wakas, matapos bigkasin ang huling linya, ngumiti si Daryl kay Quincy. Quincy, nasabi ko na sayo ang lahat. Hindi mo na ba ako masundan? Manahimik ka nga. Namula si Quincy na hindi niya mapigilang itanong, who's cling on you? Huwag ka nang magyabang tungkol sa iyong sarili. Habang sinasabi niya iyon, mukhang malamig si Quincy, ngunit medyo masaya siya sa kanyang puso. Ang madugong labanan na 8 direksyon ng banal na kasulatan. Sa wakas nakuha ko na. Sa sandaling iyon, nang makita na mahina pa rin si Daryl, pinabayaan siya ni Quincy na magbantay. Diretso siyang naupo sa lupa at nagsimulang magtanim. Hindi niya alam sa oras na iyon na kahit na nakuha niya ang formula, ito ang mali. Binago ito ni Daryl. Iniisip ng babaeng ito na napakatalino at talino niya.
Niloko pa rin niya ako sa huli, naisip ni Daryl. Nagulat si Daryl nang makita niyang hindi makapaghintay si Quincy upang simulan ang paglinang. Sinundan siya nito at umupo sa lupa upang mabawi ang kanyang lakas. Tuluyan itong natahimik sa main hall. Si Quincy at Daryl ay nagsasaka sa kanilang sarili. Ito ay payapa at maayos. Sa simula, si Quincy ay lubos na nagtitiwala. Gayunpaman, sa mas malalim na pagpunta niya sa kanyang paglilinang, naramdaman niya na may isang bagay na hindi tama. Ang noo ni Quincy ay natakpan ng pawis sa loob lamang ng ilang minuto, at ang kanyang mukha ay namumutla din. Ano ang nangyayari? Nalilinang ko ang formula, kaya bakit nagkagulo ang panloob na enerhiya sa aking tiyan? Nararamdaman ni Quincy na ang panloob na enerhiya sa kanyang tiyan ay ganap na wala sa kanyang kontrol. Ang kanyang panloob na lakas ay nagsimulang gumalaw sa bawat bahagi ng kanyang pulso. Nagsisimula na siyang mag-alala, ngunit mas nag-alala siya, mas malaki ang kanyang panloob na enerhiya, ay nawala sa kontrol. Ano ang nangyayari? Kasunod sa magulong paggalaw ng kanyang panloob na lakas, pakiramdam ni Quincy ay parang nasusunog ang kanyang katawan sa apoy. Lalong uminit ang katawan niya. Ang sakit mula sa nasusunog na sensasyon ay lampas sa imahinasyon. Hindi ito napigilan ni Quincy at umungol sa sakit. Umikot siya sa lupa at nagsimulang manginig habang ang mukha ay mukhang masakit. Narinig ang masakit na tinig ni Quincy, binuka ni Daryl ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya ng nakangiti. Hoy, kumusta ka? Sa oras na yon, si Daryl ay natuwa. Haha! Nabigo ka. Ito ang bunga ng pagbabanta sa akin at paggamit sa akin bilang pain upang makaakit ng mga lason na bug. Ikaw. Mahigpit na kinagat ni Quincy ang mga labi at pinandilatan si Daryl. Daryl, busted ka. Ang formula na binigay mo sa akin ay peke. Sa sandaling yon, naiintindihan ni Quincy na dapat mayroong ilang problema sa formula ni Daryl. Natuwa si Daryl nang makita ang galit na mukha nito, ngunit nagpakita pa rin siya ng inosenteng mukha. Quincy, mali ka. Sinabi ko sa iyo ang totoong formula. Paano ito magiging huwad? Hindi mo ito nalinang ng maayos, ngunit sinusubukan mong sisihin ako. Umiling si Daryl at mukhang inis. Hindi peke ang formula? Naguluhan si Quincy nang makita niyang seryoso ito. Blanko ang mukha niya. Mayroon bang talagang mali sa aking paglilinang? Mainit. Nasusunog at lumalakas ang katawan ni Quincy. Lumabas ang apoy sa kanyang katawan, at ang mga apoy ay lila at pula. Ito ay ang Heart Devil Flame. Kapag ang isang magsasaka ay nabigo sa kanyang paglilinang, isang apoy ang bubuo mula sa tiyan ng isang tao. Ito ay ganap na naiiba mula sa ordinaryong apoy o iba pang mga enchanted na apoy. Kapag nabuo ang Heart Devil Flame, dapat pilitin ng isa ang apoy sa katawan ng isang tao. Kung hindi man, ang pulso ng tiyan ay masisira ng apoy, at ang tao ay mamamatay din. Alam ni Quincy ang tungkol sa panganib. Hindi siya nag-isip ng 2 beses, ngunit pinilit ang Heart Devil Flame na lumabas sa kanyang katawan nang malinis pa ang kanyang isipan. Sa sandaling pinilit na palabas ang apoy ng Heart Devil, ang mahabang damit ni Quincy ay nasunog ng sabay. Tulog. Sa sandaling iyon, si Quincy ay hubot-hubad. Ang kanyang magandang katawan ay tumambad sa harap mismo ng mga mata ni Daryl. Natigilan si Daryl at hindi mapigilang lunukin ng laway ng tahimik. Kung ano siyang diyosa. Perpekto ang kanyang katawan. Naisip ni Daryl. Daryl, you? Namula si Quincy nang mapansin ang tingin ni Daryl. Nag-alala at nagalit siya habang sumisigaw, ipikit mo ang iyong mga mata. Sa sandaling yon, nais ni Quincy na patayin si Daryl. Gayunpaman, dahil sa nabigo niyang pagsasaka kanina, siya ay labis na mahina. Hindi lamang niya nagawang ilipat ang kanyang mga kamay, ngunit wala rin siyang lakas na tumayo din. SHT! Napakatindi pa rin niya kahit na malapit na siyang mamatay. Ngumiti si Daryl. Sa halip na tumalikod, ipinagpatuloy siya ni Daryl na suriin siya. Ang buong katawan ni Quincy ay nanginginig habang ang apoy ay nasusunog sa kanyang puso at agad siyang sumuka ng dugo. Sa sumunod na segundo, pinagalitan ni Quincy, Daryl, ilalabas ko ang iyong mga mata kung titingnan mo ulit ako. Siya ay ang Princess of South Cloud World. Puro at supremely, ngunit nakita niya ang lahat.
Nakakahiya. Iyon ang pinakadakilang kahihiyan. Hindi man lang nagpanik si Daryl nang maramdaman niya ang galit ni Kinsey. Tinitigan niya ito ng isa pa habang bago siya tumawa. Tinitigan lang kita saglit, walang mawawala. Huminga ng malalim si Daryl at tinanggal ang kanyang shirt at tinakpan nito ang katawan ni Quincy. Ibibigay ko sa iyo ang aking damit. Mabuti ba yon? Sa totoo lang, wala siyang malaking damdamin sa paghihiganti sa kanya. Sinabi sa kanya ni Daryl ang peking formula at naging sanhi upang mabigo siya sa kanyang paglilinang. Iyon ay naging isang kaluwagan para sa kanyang galit. Sobra kung gagawin niyang masama ang mga bagay para sa kanya. Sino ang may gusto ng maruming damit mo? Galit na galit si Kinsey. Nais niyang hilahin mula sa kanyang mga damit mula sa kanyang katawan, ngunit siya ay masyadong mahina, wala ring lakas. Bagaman nakaligtas siya sa mga panganib ng gayong pinsala, ang kanyang tiyan at panloob na enerhiya ay nawasak. Kakailanganin niya ng isang buwan upang makalikom muli ng kanyang lakas. Ito ay dahil lamang kay Daryl. Nang maisip niya iyon, tinitigan ni Quincy si Daryl at nais na pahirapan siya hanggang sa mamatay. Ngumiti si Daryl. Oh, ayaw mo? Kung gayon, aalisin ko ang aking damit. Ikaw. Namula si Quincy at halos sumigaw sa galit. Sa totoo lang, si Quincy ay labis na ayaw magsuot ng mga damit ni Daryl, ngunit kung hindi niya isusuot ang kanyang damit, hahayaan niya siyang titigan muli ang kanyang hubad na katawan. Kinagat ni Quincy ang labi hanggang sa dumugo at nakaramdam ng hiya. Daryl, makikita natin. Hindi pa tayo tapos. Anong ibig mong sabihin? Mali ba ako sa pagbibigay ng damit ko sa'yo? Hindi ka makatuwiran. SHG. Paano ako nasugatan kung hindi dahil sa pagbibigay mo sa akin ng isang peking formula? Huwag mo akong akusahan, kung anuman ang sinabi ko sa iyo ay totoo lahat. Ikaw ay hindi nakakaintindi ng paglilinang. Paano mo ito masisisi sa akin? Mayabang nasabi ni Daryl. Sa kanilang pagpapatuloy na debate, ang tunog ng maayos na pagmamartsa ng yabag ay narinig na nagmumula sa labas ng main hall. Ang mga yapak ay napakasabay. Malinaw na sila ay mahusay na may disiplina. Nakakatakot ang tunog. Sa sandaling yon, nagkatinginan sina Daryl at Kinsey at napapikit agad. Hindi ito dahil sa mga duwag sila, ngunit kapwa ng kanilang panloob na lakas ay hindi nakuhang muli. Ayaw nila ng mas maraming gulo. Pinakamahalaga, si Kinsey ay nakasuot ng jacket ni Daryl, at si Daryl ay hubad sa itaas. Madaling hindi maintindihan ng lahat ang nangyari. Sa sandaling iyon, sina Daryl at Kinsey ay nagdarasal ng husto na ang mga tao sa labas ay umalis kaagad. Mangyaring huwag pumasok dito. Kamahalan, narinig ang boses ng isang bating mula sa pangkat ng mga tao. Mayroong pangunahing bulwagan dito, hall na pinapasok namin upang suriin ito. Tulad ng pagsasalita niya, isang banayad, matamis na tinig ang sumagot, mabuti, pumasok tayo upang tingnan. Iyon ang boses ng kanyang kamahalan. Sa sandaling yon, nanginginig ang katawan ni Kinsey. Mukha namang nagulo ang kanyang magandang mukha. Sa parehong oras, Daryl ay nagkaroon ng pagkabigla din ng kanyang buhay. Titang na! Mukha itong South Cloud World Empress sa labas, kasama ang mga sundalong South Cloud, naisip niya. Sa sandaling yon, isang pangkat ng mga guwardiya ng hari ng South Cloud World ang dahan-dahang nagpasimula sa South Cloud World Empress. Ang Empress ay nagsusuot ng isang mahaba, ginintuang dragon at phoenix robe. Mas maganda ang hitsura niya matapos hindi siya makita ng ilang taon. Mukha siyang dakila at maharlika, ang kanyang magandang katawan ay lubos na kaakit-akit. Sa sandaling siya ay lumakad, ang titig ng Empress ay lumapag kina Daryl at Kinsey. Sa pagkakataong iyon, kinumot ng Empress ang kanyang mga mata at tumingin kay Quincy. Ate, Daryl. Bakit ka nandito? Mukhang tuliro ang mukha ng Empress nang makita si Daryl. Mas maaga pa, si Daryl ay nagpanggap na maging isang maliit na kasambahay upang makapasok sa South Cloud World Palace. Gumamit siya ng langgam upang pangunahan ang pulang sinulid, binigkas niya ang mga tula, at gusto siya ng Empress. Gayunpaman, ninakaw niya ang Dragon Essence at bumalik sa World Universe. Ang Empress ay hindi nakikita si Daryl sa loob ng maraming taon ngayon. Hindi kailanman naisip ng Empress na makikilala niya ulit si Daryl sa sinaunang libingan. Gayunpaman,
Ano ang ginagawa ni Daryl sa kanyang kapatid na si Quincy? Ang kanyang kapatid na babae ay may suot na damit ni Daryl, at siya ay walang damit. Nag-ibigan ba sila? Hindi mapigilan ng Empress na mamula sa iniisip. Ate, mula kailan kayo magkasama ni Daryl? Hindi mapigilang magtanong ng Empress. Kahit na kayo ay magkasama, dapat pumili kayo ng tamang lugar para sa inyong date. Ito ang sinaunang libingan ni Lubu, hindi nararapat para sa iyo at ni Daryl na maging matalik dito. Sa parehong oras, ang mga sundalo sa likod ng Empress ay lahat nararamdaman na mahirap. Akala ng lahat ng mga sundalo na nag-iibigan sina Quincy at Daryl. Kung hindi man, bakit hindi sila nagsusuot ng damit? Sister, ay... Ang pula ng mukha ni Quincy. Binuka niya ang kanyang bibig, ngunit hindi niya alam kung paano ipaliwanag. Kahit na ipinaliwanag niya na nabigo siya sa kanyang pagbubungkal, na naging sanhi ng pagkasunog ng kanyang damit, walang maniniwala dito. Sige. Nakikita kung gaano napahiya si Quincy, tiwala ang Empress na tama ang hula niya. Kinawayan niya ang kamay niya. Ate, wala ka nang sasabihin pang iba. Susunod, ang tingin ng Empress ay lumapag kay Daryl. Daryl, kumusta ka? Hindi ko alam ang hindi ka panipaniwalang maliit na eunuch ay talagang ang sect master ng Elysium Gate. Oh! Awkward ang nararamdaman ni Daryl habang pinipisil niya ang isang ngiti at pinagsama ang mga kamay. Pagbati, kamahalan. Ang Empress ay kapatid ni Quincy. Ibinigay ko kay Quincy ang peking formula para sa Blood Battle 8 direksyon ng banal na kasulatan. Kung nais malaman ng emperador ang totoo, hindi niya ako madaling patawarin. Pakiramdam ay hindi maganda ang sitwasyon, nais ni Daryl na makahanap ng isang paraan upang makatakas. Mahinang singhal ng Empress habang nakatingin kay Daryl. Parang naguguluhan siya. Daryl, sabihin mo sa akin ng totoo. Mas maaga, nagpanggap kang isang eunuch at pumasok sa aking South Cloud World Palace, dahil ba sa kapatid ko? Nahulog ka sa kapatid ko dati, di ba? Natigilan si Daryl nang marinig iyon. Mabilis na umikot ang kanyang isipan, at nagsimula siyang magsalita ng basura, ang iyong kamahalan ay napakatalino. Oo, ang prinsesa ay napakaganda at makapangyarihan, sinumang makakakita sa kanya, ay mahuhulog sa kanya. Hindi ko mapigilan ang sarili ko sa oras na yon. Nais kong makita ang prinsesa araw-araw, kaya't pumasok ako sa palasyo upang maging isang maliit na bating. Ang iyong kamahalan ay mapagbigay at mabait, hindi mo ako parurusahan, di ba? Dahil sa hindi naintindihan ng emperador, sumama na lamang ito kay Daryl. Kung hindi man, walang paraan upang siya ay makatakas, dahil ang kanyang panloob na lakas ay hindi nakuhang muli. Nang makita iyon, hindi na nakatiis si Quincy. Galit na galit siya at nahihiya habang nakatitig kay Daryl. Daryl, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sinabi ni Daryl na gusto niya ako sa harap ng maraming tao. Kung magkakalat ito, paano ko haharapin ang lahat? Naisip ni Quincy. Ngumiti si Daryl ngunit hindi ito tumugon. Tahimik siyang tumingin sa emperador para sa tugon nito. Mukha namang nagulo ang Empress habang sinabi niya kay Quincy, Ate, naiintindihan ko ng mabuti ang ugali mo. Matigas ang ulo mo at direkta. Ano man ang gawin mo, lagi mong tinitiyak na ikaw ang pinakamahusay. Kahit na nag-iibigan kayo ni Daryl, dapat dito kayo nagmamahal. Matapos sabihin yon, bumuntong hininga si Empress. Masyadong mapusok ang kanyang kapatid. Paano siya magiging matalik na kaibigan kay Daryl nang hindi isinasaalang-alang ang lugar kung nasaan siya? Ngayon, lahat ng 10,000 mga sundalo ng South Cloud World ay nakita kung gaano ka-intimate ang kanyang kapatid na babae at si Daryl. Masisira nito ang reputasyon ng pamilya ng hari kung kumalat ang balita. Ate, hindi ko ginawa. Pula ang mukha ni Quincy at umabot ito sa lig. Pinadyakan niya ang kanyang mga paa at sinusubukang ipaliwanag. Kami ni Dari, hindi ito ang iniisip mo. Sa totoo lang kami. Bago siya natapos, winagayway ng Empress ang kanyang kamay. Ayos lang. Alam kong pinoprotektahan mo ang reputasyon ng pamilya ng hari, kaya ayaw mong aminin ito. Hindi mo na kailangang ipaliwanag pa. Habang sinabi niya iyon, nakita ng emperador ang mansa ng dugo sa sahig. Mas nakakumbinsi siya na tama ang hula niya. Ibinigay ng kanyang kapatid kay Daryl ang kanyang pinakamahalagang pag-aari, ngunit ayaw niyang aminin ito.
Gayunpaman, normal para sa isang babae na mahiyain. Titang na. Mas mahirap ipaliwanag ngayon. Napansin ni Kinsey ang mansa ng dugo sa lupa at namula. Gusto niyang umiyak. Ang mansa ng dugo ay nagmula kay Daryl. Tumigil ang Empress sa paligid niya sa sandaling ito, at tiningnan ang hukbo bago sabihing, lahat, makinig. Huwag sabihin sa sinuman sa pangyayaring ito sa pagitan ng Daryl at Princess Long. Pupugutan ko ng ulo ang kahit sino ang magsabi ng kahit isang salita. Opo, ang inyong kamahalan. Lumuhod ang mga sundalo at tumugon nang hindi nadarama ang makapangyarihang mga banta ng Empress. Tumango ang Empress bago tumingin kay Daryl. Daryl, bagamat wala akong walang kamalay-malay sa inyo, maaari ko lamang aprobahan ang dalawa sa inyo dahil hindi na maibabalik ang dati. Pagkatapos ay agad inisyu ng Empress ang isang tema, hinirang ko si Dari Darby bilang prinsip ng South Cloud World na si Princess Long Consort mula ngayon. Magdiwang dapat ang mga opisyal at mamamayan ng South Cloud. Opo, inyong kamahalan. Agad tumugon ang mga sundalo sa pakikinig ng tema, at marami sa kanila ang nakatingin kay Daryl na may malalim na inggit at pagkainggit. Sobrang swerte ni Daryl. Mabilis siya naging prince consort. Si Quincy ay parang Diyos sa South Cloud World at hinahangaan ng marami. Ang mas mahalaga, ang posisyon ni Quincy sa South Cloud World ay tama lamang sa ibaba ng Empress, at sa itaas ng libo-libo. FCK. Ako ang naging Prince Consort. At si Quincy ay akin na ngayon. Nakakagulat ito. Agad na nabubulag ang isipan ni Daryl at naging blangko habang nakatingin siya kay Quincy sa isang iglap. Kasalukuyang naghalo ang damdamin at hindi niya alam kung dapat siyang maging masaya o dapat magulat. Inyong kamahalan. Nanginginig si Quincy at namula ang kanyang mukha at walang magawang sinabi sa Empress, hindi ko siya pwedeng pakasalan. Ayos lang, sister. Naisip ng Empress na nahihiya si Quincy, kaya pinagdikit niya ang kanyang mga labi, at ngumiti bago nagsalita. Si Daryl ang Elysium Gate Sect Master at isinasaalang-alang din na bayani ng World Universe. Hindi masama na pakasalan mo siya. Bukod pa rito, ang nagawa ay hindi maaaring gawin na tulad ng ginawa ninyo. Pagkatapos ay lumingon ang Empress at tumingin kay Daryl. Daryl, makakakita ako ng espesyal na araw para sa iyong kasal kapag umalis kami sa sinaunang libingan. Gayunman, kailangan niyong tandaan na hindi niyo pwedeng apihin ang kapatid ko. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Ang isipan ni Daryl ay balisa pa rin sa sandaling iyon at medyo nag-aalala pa rin, pero tumango pa rin siya sa isang iglap, huwag kang mag-alala, kamahalan. Tumindi ang damdamin at marahang sinabi kay Quincy, Sister, kayo at si Daryl ay opisyal na ngayong magkasama. Kukuhaan kita ng ilang bagong damit na isusuot at maaari kang umalis dito. Siya ay si Princess Long, paano niya tatagpuin si Daryl sa sinaunang libingan na marumi ang kanyang mga damit? Sa kabutihang palad, ang Empress na nakita sila. Ano ang itsura niyan para sa kanila kung may nakakita sa kanila? Oo, ang inyong kamahalan. Malungkot na tumugon si Quincy sa kanyang ulo. Nahiya si Quincy at nagalit, subalit kasabay nito ay nagpasya ang Empress na sumama siya kay Daryl. Maaari pa siyang lagyan ng label ng publiko bilang immoral na babaeng ayaw magpakasal kay Daryl matapos matulog kasama siya kung ang salitang kumalat ay matigas ang ulo niyang tumangging magpakasal kay Daryl. Sa makatuwid, hindi nagsalita si Quincy sa sandaling iyon. Itinaas ng Empress ang kanyang mga kamay at inutusan ang mga sundalo, tara na. Hindi natin gagambalain ang prinsesa at ang kanyang consort. Katotohanan ay sinabi, ang Empress sa una ay gustong agawin ito mula sa kanya nang makuha niya ang mga balita ilang sandali lamang ang nakararaan tungkol sa Blood Battle 8 Directions method sa mga kamay ni Daryl. Gayunman, si Daryl bilang prince consort ay nangangahulugan na isa siya sa pagmamayari nila, kaya walang kwenta kung agawin ito sa kanya. Di nagtagal inilabas ng Empress ang hukbo mula sa bulwagan. Sa isang pagkakataon, tanging sina Quincy at Daryl ang naiwan sa malaking bulwagan. Biglang nagbago ang kapaligiran. Dahan-dahang bumalik ang ulirat ni Daryl matapos matahimik ng mahigit 1 segundo bago ngumiti at tumingin kay Quincy. Honey, umalis na tayo at huwag nang manatili rito. Hindi mabuti kung makikita ng mga tao na ganito tayo. Tunay ngang kakaiba ang buhay.
Isang sandali, si Daryl ay laban pa rin kay Quincy Long. Sa isang iglap ng mata, siya ang naging prince consort. Ang mukha ni Quincy ay namula at malamig na sinabing, tumigil ka at umalis. Kinailangan lang siyang inisin ni Daryl. Hindi siya magkakaroon ng psychotic break, susunugin ang kanyang mga damit, o kahit hindi siya naunawaan ng kapatid niyang babae kung hindi dahil sa kanya. Kinamot ni Daryl ang kanyang ulo, at ngumiti bago sabihing, honey, ako ang iyong prince consort. Paano niyo ako mahihilingang umalis? Halikayo, hayaan mong dalhin kita. Tanging si Daryl ay may makapal na balat para sabihin ang ganong mga salita bago siya lumapit sa kanya. Natakot si Quincy at pinadyak ang kanyang mga paa nang makita niyang papalapit sa kanya si Daryl. Ikaw! Tumayo ka roon. Sino ang nagtulot sa inyo na lumapit sa akin? Papatayin kita kapag lumapit ka. Malamig ang mukha ni Quincy nang sabihin niya ito kaagad at gusto niyang patayin si Daryl. Gayunman, napakahina niya mula sa kanyang kamakailan lamang na psychotic break at hindi niya magawa kahit talagang gusto niya. Bakit kayo nagkaroon ng masamang galit? Ngumisi si Daryl habang walang magawa ang ekspresyon at sinabing, papatayin mo ang iyong asawa kung kikilos ka laban sa akin. Hindi ba kayo natatakot sa inyong kamahalan? Ikaw. Natahimik si Quincy ng palihim at sinabing, Daryl, binabalaan kita. Huwag ninyong isipin na naging babae na ako dahil ang kamahalan ay naglabas ng isang tema. Wala akong anumang kaugnayan sa inyo. Pagkatapos ay binabaluktot ni Quincy ang kanyang labi at agad lumabas sa pangunahing bulwagan habang lalo pang nagiging mahalay si Daryl. Bukod pa rito, hindi niya lubos na nabawi ang kanyang panloob na sigla at hindi niya tiyak kung ano ang iba pang mga bagay na maaari niyang gawin sa kanya, kaya mas mabuting umalis muna. Hindi alam ni Daryl kung tatawa o iyak siya sa pagtingin sa likod ni Quincy. Hindi niya ito napigilan at sumigaw siya ng malakas, Bakit ka aalis ng ganun lang? Gayunman, hindi lumingon si Quincy. Pagkatapos ay tumigil si Daryl, umupo sa sahig, at sinikap na pagalingin ang kanyang mga sugat. Ilang sandali pa lang ay inistorbo siya ni Megan nang tangkain niyang linangin ang Blood Battle 8 Directions, at hindi pa siya gumaling hanggang sa sandaling iyon, kaya sinadya ni Daryl na inisin si Quincy at iniwan niya ito para mapayapa siya. Samantala sa isang tahimik na likod bahay ng sinaunang libingan, si Jubaji ay nakasuot ng maganda at ang gwapo niyang mukha ay puno ng mga ngiti. Sa isang panig ay ang asawa ni Donoghu, si Shentelshon ay nag-uumapaw sa kanyang luha at malungkot na mukha kay Zuji na nagnanais na patayin niya ito. Dinungisan siya nito. Nilapitan ni Zubaji ito habang nakangiti at sa sandaling iyon ay naakit pa rin siya sa katawan ni Shentel at sinabing, napakaganda, bakit mo ibibigay sa akin ang tingin na para bang gusto mo kong kainin? Nag-aalala ka ba na ako ay isang lalaking hindi responsable? Huwag kang mag-alala, hindi. Tatratuhin kita ng maayos. Haha! Kahit na ang babaeng ito ay hindi kasing ganda ni Diao Chan, maganda pa rin siya. Umalis ka! Lumayo ka sa akin! Hindi napigilang gumawa ni Shentel, nanginig, at kinagat ang kanyang mga ngipin. Talagang gusto niyang hiwain si Zhu Baji sa 1,000,000 piraso sa sandaling iyon. Siya ang asawa ng punong ministro ng Westrington. Paano siya madudungisan ng taong ito? Paano niya haharapin ang iba sa hinaharap, lalo na ang kanyang asawa? Tinaas ni Zubaji ang kanyang mga kilay nang makita niya ang kanyang mukha na puno ng lungkot at mahusay na sinabing, ganda, hindi ka makatwiran. Kayo ang nakabaon sa aking mga bisig, subalit kumikilos kayo na para bang pinilit kita. Ikaw. Labis na nahihiya si Shentel, at nagalit nang marinig ang kanyang mga salita, subalit hindi na siya makabalik. Gayunman, medyo nahihilo siya noong panahong iyon dahil sa pagkaubos ng Iced Fire Lily, at hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Hindi iyon ang kanyang intensyon. Kalimutan ang tungkol dito. Dapat lang akong mamatay dahil wala akong mukhang patuloy na mamumuhay. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at ginamit ang kanyang internal energy, at inatak ito papunta sa tuktok ng kanyang ulo at isipan. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa pagtatanggol ang kanyang kalinisang puri. Nagulat si Zubaji nang makita niya kaagad ang sitwasyon na ito nang lumipat siya kaagad at agad siyang humawak ng braso ni Shentel. Hayaan mo akong umalis? Hayaan niyong mamatay ako.
Gustong mamatay ni Shentel habang patuloy siyang sumisigaw gamit ang buo niyang lakas. Gusto niyang kumawala ngunit mahigpit na hinawakan ang kanyang pulso ni Zubeiji. Ngumiti si Zubeiji at nahikayat, "Ganda, bakit gusto mong mamatay? Ano ang masama sa pagsunod sa akin?" Pagkatapos ay nagpatuloy si Zubeiji, "Sabi nga nila, magkakaroon ka ng malalim na damdamin para sa isa't isa kapag naging mag-asawa na kayo, kaya hindi ko kayang makita na mamatay ka. Bakit hindi mo ako sundin mula ngayon?" Pagkatapos ay mabilis na sinaksak ni Zubeiji ang mga acupoint ni Shentel, dinampot siya, at naglakad ng malayo. Sabik at galit si Shentel habang mahigpit na dinadala sa mga bisig ni Zubeiji. Walang pagkakataong nahahayaan niyang makawala ito, at muntik na itong mahimatay sa sobrang lungkot. Isang grupo ng mga nasugatang tao ang nagmadali nang umalis na sila. Ang leader ng grupo ay nadurog sa dugo na parabang nagmula lang siya sa butchery. Wala nang iba kundi si Donoghu Dixon. Matapos ang mahabang mahirap na digmaan sa ilalim ng pamumuno ni Donoghu, sa wakas ay natalo nila ang naka-enchant na Beast Pixio bago inakay ni Donoghu ang kanyang mga tao na pumunta at hanapin si Shentel. Nang sandaling pumasok siya sa bakuran at nakita ang sitwasyon sa kanyang harapan, nanginig si Donoghu at hindi napigilang humingi ng tulong, "Ted." Nakita niya si Ted at ang kanyang mga tauhan na nakahiga sa isang timba ng kanilang sariling dugo na habang namumutla ang mga mukha at malamig ang katawan. Nilapitan sila ni Donoghu para tingnan at nakumpiran niyang patay na sila ng mahigit 1 oras at hindi na makita kung saan ang asawa. Ano ang nangyari? Namutla ang mukha ni Donoghu at hindi niya maitago ang pagkabalisa at galit sa kanyang puso. Sinuri ni Donoghu ang kanyang paligid at sumigaw ng malakas, "Bilis! Lahat, agad hanapin si Mistress Shentel. Hindi tayo pwede magkamali." "Opo." Sumagot ang kanyang mga tao bago sila maghiwa-hiwalay at sinuri ang kapaligiran tulad ng utos niya. Mahigpit na hinawakan ni Donoghu ang kanyang kamao sa sandaling iyon nang mapuno ng pag-aalala ang kanyang mukha. "Mahal ko, kailangan mong maging ligtas. Dapat ay ligtas ka." Samantala, umupo si Daryl ng nakadekwatro habang pinagagaling ang kanyang mga sugat. Sa wakas ay binuksan niya ng marahas ang kanyang mga mata matapos ang mahabang panahon at agad na tumayo. Ngumiti si Daryl nang madama niya na may mahiwagang kapangyarihan ang kanyang buong katawan nang mabawi niya ang kanyang lakas. Nakuha niya ang Blood Battle 8 Directions. Panahon na para lisanin ang sinaunang libingan. Lumingon siya at umalis habang iniisip yon. Naglakad lang siya nang marinig niya ang 2 kapanapanabik na tinig na nanggagaling sa isang lugar sa kalapit na lugar. "Daryl!" Lumingon siya para tingnan sina Dax, Chester, at Debra na papalapit sa kanya. Dati-rati ay nakita ni Dax at Chester si Megan sa isang malaking hukay, kaya bumalik sila sa kinaroroonan nila at nakipagkita kay Debra bago dinala ng 3 sa kanila ang mga alagad ng Elysium Gate para hanapin si Daryl. Hindi nila inasahang makita si Daryl nang mawalan sila ng pag-asa pagkaraan ng 1 oras o mahigit pa. "Daryl, ano ang sitwasyong mo rito? Nasaan ang mga damit mo?" Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit si Dax at hindi niya napigilan at tinukso si Daryl nang makita niyang walang damit ito. Si Debra sa tabi niya ay namula rin ang mukha. Bakit walang suot si Daryl? Ano ang mangyayari kapag nakita siya ng iba? Kinamot ni Daryl ang kanyang ulo at biglang hindi alam kung saan magsisimulang magpaliwanag. Tuwang-tuwa si Dax na makitang asiwa si Daryl at patuloy na tinutukso, "Daryl, iniisip ko kung sinong babae ang magtatangkang akitin ka at sirain ang mga damit mo." Muntik nang maluha si Daryl. Hindi nagpaligoy-ligoy si Dax at sinubukang sabihin ang lahat ng gusto niyang sabihin. Hindi ba niya nakita si Debra sa tabi niya? Agad kumaway si Daryl kay Dax at sinabing, "Mahaba ang kwento nito, kaya tumigil na kayong manghula. Gayunpaman, mahirap para sa akin na ipaliwanag ngayon." Huminto si Dax bago siya biglang nag-isip ng isang bagay at tiningnan si Daryl. Hindi niya maitago ang kasabikan sa kanyang puso. "Oo nga pala, Daryl, nakuha mo ba ang Blood Battle 8 Directions?" Dati-rati, marami silang nakilalang tao na nagsabing nakamtan ni Daryl ang lubos spiritual pearl, kasama ang Blood Battle 8 Directions. Biglang naalala ni Dax na, kaya hindi niya napigilan magtanong kay Daryl sa sandaling yon. Siyempre. Ngumiti si Daryl at itinuro ang kanyang utak.
Sino ako? Nagawa kong kunin ang spiritual pill, kaya nakuha ko rin ang Blood Battle 8 Directions. Nasa isip ko ito. Ibabahagi ko sa inyo ang pamamaraan ng paglilinang ng lahat kapag nilisan natin ang sinaunang libingan para mapraktis natin sila. Maganda iyan. Tiyak na magpapabuti ang ating mga kapangyarihan, tumawa si Dax at lubhang nasasabi. Ang Blood Battle 8 Directions ay teknik ni Lubu, ang isa na ginamit niya upang maghari ng kataas-taasang. Tuwang-tuwa si Chester bago kumaway at sinabing, tara na. Lumabas na tayo sa sinaunang libingang ito. Pagkatapos ay inakyat ng tatlo sa kanila ang mga balikat ng isa't isa at nagpunta sa exit ng sinaunang libingan. Mabilis na sumunod si Debra na dala ang walang malay na si Diao Chan. Sa labas ng sinaunang libingan sa sandaling yon. Maraming tao ang nagtipon sa ilalim ng bundok Hua sa sandaling yon. Bawat sekta na umalis sa sinaunang libingan ay hindi kaagad umalis kundi matyagang naghintay. Ang balita na nakuha ni Daryl ang Blood Battle 8 Directions ay kumalat tulad ng mababangis na sorpresa. Lahat sila ay naghihintay kay Daryl nang malaman nila na kailangan pa niyang lumabas sa libingan. Hawak nila ang kanilang huling pag-asa at nagmamasid kung mapupunta nila ang kanilang mga kamay sa Blood Battle 8 Directions. Lalo na ang mga alagad ng Mountain Huasek na nagtipon sa pasukan ng sinaunang libingan sa matinding galit at kalungkutan. Pinatay ni Daryl ang kanilang Sect Master, lumang White Brows, para lamang sa Blood Battle 8 Directions. Hindi nila maaaring hayaan si Daryl umalis ng bundok Hua at ipaghiganti ang kanilang Panginoon anuman ang mangyari. Gayunman, may isa pang taong na nag-aalala ay wala sa Blood Battle 8 Directions. Iyon ay si Donoghu. Napalis ng mga tao ni Donoghu ang buong sinaunang libingan ilang sandali pa lang ang nakararaan, subalit hindi niya makita ang kanyang asawang si Shentel. Napagtanto ni Donoghu na marahil ay nasa pahamak ang kanyang asawa at agad na nabalisa at nag-atubili. Buzz! Isang malakas na aura ang nagmula sa pasukan ng sinaunang libingan sa sandaling yon. May lumalabas. Si Daryl ba ito? Lahat ay nakatitig sa pasukan ng sinaunang libingan noong sandaling yon at nakita kaagad ang isang kasindak-sindak na gwapong figura. Ito ay si Zhu Beiji. Isang maliit na figura na may magandang mukha ang nasa mga braso niya. Ito ay si Shentel. Mahal ko. Nanginig si Donoghu at hindi napigilang malakas na sumisigaw habang tinitingnan si Shentel. Hubby. Nanginig si Shentel bago niya kinagat ang kanyang labi. Pasensya ka na. Mangyaring tratuhin mo na ako na parabang patay na at kalimutan ang tungkol sa akin. Mapait ang ekspresyon ni Shentel nang sabihin niya ito. Ang katotohanan, gusto niya talagang pumunta sa asawa niya para mayakap ito. Gayunman, nakita siyang dinala ni Zhu Baiji ng napakaraming tao. Maaari lamang siyang magdala sa pamamagitan ng sakit at masamang pamamaalam sa kanya para sa kapakanan ng mukha at reputasyon ni Donoghu. Ano? Naniga si Donoghu nang marinig niya ang kanyang mga salita at nasa isang gilid. Bakit? Mahal ko, bakit? Ano ang nangyari? Lahat ay nabalisa sa pagkakataong iyon, habang patuloy na bumabalik ang kanilang mga mata sa pagitan ni Zhu Baiji at Shentel. Bakit dinadala ni Zhu Baiji ang asawa ni Donoghu? May nangyari ba sa pagitan ng dalawa sa kanila? Haha! Tumawa si Zhu Baiji ng malakas sa sandaling iyon nang tumingin siya kay Donoghu. Dude, walang dapat isipin tungkol dito dahil siya ay nagpasyang sundan ako mula ngayon. Ito ay dahil pareho kaming nakaranas ng mga kasiyahan ng isang lalaki at isang babae, haha. Gasp! Ang mga tao ay sumigaw nang marinig ang kanyang mga salita. Maraming kalalakihan ang tumingin kay Zhu Baiji sa paghanga. Napakalupit niya. Gaano siya kalakas matulog kasama ang asawa ng punong ministro ng Westrington? Siya ang diyus-diyusan ng lahat ng tao sa Siyam na Mainlands. Sush! Tiningnan ng masama ni Donoghu si Zhu Baiji na may pulang mga mata sa sandaling yon. Ikaw ang tinawag na Zhu. Papatayin kita. Nagdalamhati si Donoghu sa kanyang mga ngipin at sumigaw habang pinapasok ang SKY Breaking Axe sa kalangitan. Maglaban tayo. Si Donoghu pagkatapos ay ginamit ang kanyang internal energy sa kanyang limitasyon bago atakihin si Zhu Baiji. Nakakakita siya ng kasabikan sa sandaling iyon.
Siya ang punong ministro ng Westrington, isang taong nasa ibaba at higit sa marami. Isa siyang magalang na tao at nasa kanya ang Grand Weapon SKY Breaking Axe, subalit ni hindi niya maprotektahan ang sarili niyang babae. Ito ay lubos na paghamak. Bakit nag-aabala ka pa ni hindi mo ako matalo? Tumawa si Zhubaji nang basta-basta nakita niya si Donoghu na nagmamadali sa kanya nang hindi nababalisa. Naantig at nalungkot si Shentel sa pagsaksi sa tagpong ito nang hindi siya makatulong kundi sigaw niya, "Hubby, huwag kang mabaliw. Kalimutan ang tungkol sa akin. Kalimutan mo ako." Bagamat malakas si Donoghu, hindi siya tugma para kay Zhubaji. Gayunman, para bang hindi nakinig si Donoghu sa kanya habang napupuno ng matinding intensyon ang kanyang mga mata habang sumusulong. Zhubaji. A yell rang through right at that moment before Gonggong ethereally flew over. Zhubaji. Isang sigaw ang tumangis sa sandaling yon bago lumipad si Gonggo. Zhubaji. Hindi ka nagbabago. Pagnanakaw sa asawa ng isang tao sa malawak na araw. Karapat-dapat kang parusahan ng kamatayan. Malamig na sinabi ni Gonggong bago ang panloob na enerhiya na nabura mula sa kanya at marahas siyang nagpadala ng pag-atake kay Zhubaji. Maagang lumabas si Gonggong sa sinaunang libingan at naghihintay kay Daryl na katulad ng iba. However, she felt extremely angry as a woman upon seeing Zhubaji stealing someone's wife. Gayunman, lubha siyang nagalit bilang isang babae nang makita niyang nakawin ni Zhubaji ang asawa ng isang tao. Ano ang nasa isip ng psychotic na babaeng ito? May naisip si Zhubaji na makita niyang sumasalakay si Gonggong nang hindi siya nagbibigay ng pangalawang kaisipan nang dalhin niya si Shentel habang lumiliko at tumakbo papunta sa malayo. Malakas siyang tinukso ni Zhubaji habang tumatakbo. "Gonggong, ano ang kinalaman ng pagnanakaw ng asawa ng isang tao? Maaari bang may kaugnayan ito kay Donoghu?" Ang katotohanan ay sinabi, si Zhubaji ay hindi kahit natakot kay Gonggong at Donoghu na magsanib puwersa. Ngunit wala siyang balak na makipaglaban sa napakarilag na kagandahan tulad ni Shentel sa kanyang mga bisig. P50. Nalipat si Gonggo sa pakikinig sa kanyang mga salita habang sumisigaw siya, "Kayo na masasamang tao. Huwag niyong subukan tumakbo." Sa isang iglap, nawala ang tatlong lalaki sa paningin niya habang nagtumatakbo palayo at sinisigawan ang isa't isa. Sa kabilang dulo, masasabi mo talagang malaki ang tomb ni Lubu. Ano ang nagyayari? Si Daryl, Dax, Chester at ang mga iba pa ay natigilan noong nakita nila ang sitwasyon sa labas ng Ancient Tomb. Akala nila umalis na ang iba pang mga sekta. Pero, hindi nila inaasahan na hindi lang sila ang umalis pero nagtipon sa harap ng Ancient Tomb at punong-puno ng mga tao. Ang importante pa, ang pinakamalapit sa pasukan ay ang mga alagad ng Mount Huasek na nakasuot ng mourning bands sa kanilang mga braso, halo ang pagluluksa at galit sa kanila ekspresyon. Pinatay ni Daryl ang kanilang sect master na si Old White Brows. Napansin ni Daryl na ang mga alagad ay nakatingin lahat sa kanya habang galit na galit sa sandaling lumabas siya. Kumunot ang noo niya noong naramdaman niyang parang may mali. Huminga ng malalim si Daryl mula sa mga kakaibang tingin nila. Nababaliw na ba ang mga alagad ng Mount Huasek? Nakatingin sila kay Daryl na para bang may utang siyang pera sa kanila at lalo lang siyang naguluhan. Sa sandaling yon, hindi pa rin niya alam na pinatay ni Megan si Old White Brows at binibintang ito sa kanya. Hindi lang ang mga alagad ng Mount Huasek ang nakatingin ng masama kay Daryl pero ang iba pang sekta ng World Universe ay nakatingin din ng masama. Walang respeto si Daryl sa moral ng martial arts world dahil pinatay niya ang Mount Huasek Master pero may lakas pa rin siya ng loob harapin ang cultivation world. Daryl, si Naomi na galing sa Xiao Yao Sect ang unang tao na sumigaw sa sandaling yon habang nakatingin ng masama kay Daryl. "Daryl, basura ka sa martial arts world. Ang kapal ng mukha mo na lumabas pa ng tomb. Oh, bakit hindi ako pwedeng lumabas?" Natigilan si Daryl at naguguluhan pero wala siyang masabi mula sa puso niya. "Alam kong inggit lang kayo dahil nakuha ko ang Blood Battle 8 Directions pero hindi nyo lang masabi sa tamang paraan." Daryl, isang alagad ng Mount Huasek ang naglakad palabas at tinuro si Daryl habang nagluluksa sa parehong oras. "Ikaw ang Elysium Gate Sect Master at isa sa mga ginagalang sa mundo ng mga naglilinang pero pinatay mo ang aming Sect Master para sa Blood Battle 8 Directions.
Hindi ka na dapat mabuhay. Ito ang mga salita na gustong sabihin ng mga alagad ng Mountain Huasek, at agad na tinuro si Daryl at sumigaw. Daryl! Ang ironic naman na ang Elysium Gate ay ginagamit ang hustisya para sa mga tao na kataga, pero ikaw ang pinakamasamang tao dito. Daryl! Ibalik mo ang buhay ng sect master namin. Natural lang naman sa mundong ito na ibayad ang buhay nila kapag may pinatay sila. Daryl, wag mo ang asahan na aalis ka rito ng buhay. Ha? Pinatay ko si Old White Brows, ang Mount Huasek Master. Saan galing ang balita na ito? Hindi alam ni Daryl kung matatawa siya o maiiyak sa sandaling yon. Nakakatawa ito pero nakakainis din sa parehong oras. Gasp! Ang ibang mga sekta ay nakisali sa mainit na pag-uusap sa parehong oras. Pinatay ni Daryl ang Mount Huasek Master. Paano mangyayari yon? Kaya niya talagang gawin ang lahat para sa Blood Battle 8 Directions. Master Naomi, pinagbintangan mo ako na pinatay ko si Old White Brows. Nasaan ang pruweba mo? Oo, hindi na napigilan ni Dax at nagkalad na siya sa sandaling yon. Nagalit na sumigaw, tigilan niyo nga ang pagbibintang kay Daryl. Hindi niya pinatay si Master White Brows, bakit niya ito papatayin? Tumigil kayo o pagpipirasuhin ko kayong lahat. Agad namang nilabas ni Dax ang kanyang sandata sa sandaling yon. Pruweba? Huminga na lang malalim si Master Leonard at mabagal na naglakad bago niya tingnan ng masama si Daryl. Daryl, hindi ka naman namin pagbibintangan kung walang pruweba. Alam ng lahat na kinuha mo ang spiritual pearl na makikita sa gilid ng katawan ni Old White Brows nang madiscover namin ang katawan niya. May tinapon si Master Leonard sa mga paa ni Daryl, ito ang spiritual pearl. Kumunot ang noo ni Daryl at kinausap ang sarili niya sa sandaling yon. Tinapon niya lang ang spiritual pearl sa sahig noong natanggal niya ang Blood Battle 8 Directions. Paano ito mapupunta sa gilid ni Old White Brows? Hindi napigilang ngumiti ni Daryl at sinabing, Master Leonard, tama naman ang logic mo. Dapat naman akong pagbintangan dahil lumitaw ang spiritual pearl sa tabi ni Master White Brows, pero kailangan ko tong palawakin. Tinapon ko ito matapos kong kunin ang Blood Battle 8 Directions mula sa spiritual pearl. Tumingin si Daryl sa kanyang paligid at sinabi na may sobrang seryosong tono, hindi ko alam kung sino ang pumulot sa spiritual pearl pagkatapos nun, pero sigurado ako na ang taong yon ay ang pumatay kay Master White Brows. Katotohanan naman ang sinabi ni Daryl. Kung ibang tao siguro ang nasa katayuan niya, malamang galit na ito dahil sa kaliwat kanang pambibintang. Pero sanay na si Daryl na kung ano-anong binitintang sa kanya, kaya kalmado lang siya habang dinidepensahan niya ang kanyang sarili. Natahimik ang lahat nang marinig nila ang sinabi ni Daryl. Malakas ang laban ni Daryl. Katabi ni Old White Brows ang spiritual pearl pero noong oras na mamatay ito, hindi pumunta doon si Daryl. Nagtinginan sina Master Leonard, Naomi Grand at iba pang miyembro ng sekta. Hindi nila alam kung anong sasabihin nila. Noong oras na yon, hindi na nakapagpigil si Dax at galit na galit siyang sumigaw, talagang pinagbibintangan niyo si Daryl na siya ang pumatay kay Old White Brows dahil lang nasa kanya ang spiritual pearl. Baliw na ba kayo? Niwala nga kayong mga pruweba. Galit na galit si Dax lalo na at kapatid niya pa ang pinagbibintangan. Lalong natahik ang lahat. Gusto niyo ng pruweba? Mayroon ako. Biglang sabi ng isang babae, na nakasuot ng fit na pantalon. Naglakad ito papalapit habang nanlilisik ang mga mata nito. Megan Costello. Megan. Gulat na sabi ni Chester. Ano? Hindi ka pa, patay? Gulat na sabi ni Dax nang makita si Megan. Paano nangyari yon? Kitang-kita ng dalawa kong mga mata na nahulog siya sa bangin. Paano siya nakaligtas? Gulong-gulo ang lahat sa nangyayari lalo na sina Dax at Chester. Pero hindi pinansin ni Megan ang mga sinabi ito at nagpatuloy, si Daryl talaga ang pumatay kay Master White Brows at nakita yon nina Dax at Chester, kaya siya pinagtatanggol ng dalawang yan. Nakita nila na kinuha ni Daryl ang spiritual pearl bago niya patayin si Master White Brows. Gusto lang namang makita ni Master ang scripture ng Blood Battle 8 Direction pero hindi pumayag si Daryl. Hindi ko sinasadyang makita ang nangyari kaya noong nalaman nila na nandoon ako, gusto rin nila akong patayin. Hinabol ako nina Dax at Chester. Ano ba namang laban ko sa kanila? Kababay kong tao.
Sa sobrang takot ko, tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa mahulog ako sa bangin, kaya ganyan na lang ang gulat nila na buhay pa pala ako. Tinignan ng masama ni Megan sina Chester, Dax, at Daryl. Ano? Nagulat ba kayo na buhay pa ako? Bakit? Sa tingin niyo ba nagtagumpay na kayo sa madilim niyong mga plano? Haha! Oo. Nakaligtas ako at si Master Whitebrow ang nagligtas sa akin, kaya kailangan kong ipaglaban ang hustisya niya. Ibig sabihin, pinatay talaga ni Daryl si Master Whitebrows. Galit na tumingin ang lahat kay Daryl. Kumbinsido sila sa mga sinabi ni Megan. Ngumiti si Megan. Ano Daryl? Hindi ka pa rin naamin? Noong oras na yon, walang ibang maramdaman si Megan kay Daryl kundi matinding galit. Megan. Chester's face was blue as he reprimanded, "You might be pretty, but why is your character so despicable? You said that Dax and I chased you to help Daryl cover up his tracks. I was avenging for my late wife." Megan, namulta si Chester at sinabing, "Maganda ka nga pero bakit ang basura ng ugali mo? Sabi mo na hinuli ka namin ni Dax para pagtakpan si Daryl." Hehe, naghihiganti ako para sa namatay kong asawa. Dax chimed in, "Yes. Megan, how shameless can you be? Ask your own guilty conscience why would Chester, and I want to kill you. Isn't it all because 10 years ago you killed his wife? Yet now you have the audacity to come and slander Daryl. Why are you so anxious to come out and show proof? You must have killed Master Whitebrows." Sumabat na si Dax, "Oh Megan. Nakakahiya ka. Tanungin mo yung konsensya mo kung bakit gusto ka naming patayin ni Chester. Hindi ba pinatay mo ang asawa niya 10 taon ang nakaraan? Ngayon ay may gana kang magsalita at pumunta rito para pagbintangan si Daryl. Bakit ka nag-aalala na lumabas at magpakita ng pruweba? Ikaw ang pumatay kay Master Whitebrows." Megan sneered and maliciously looked at Chester. "Ok, you said you were avenging for your late wife. Then I would like to ask you why did you not take any action for the past 0 years, yet suddenly chased after me in the ancient tomb today? Why is that so?" Ngumisi si Megan at malisyosang tiningnan si Chester. "Sige, dahil sinabi mong pinaghihiganti mo ang namatay mong asawa, gusto kitang tanungin kung bakit wala kang ginawa noong nakaraang 10 taon, tapos ngayon hinahabol niyo ako sa ancient tomb ngayon. Bakit?" Chester was suddenly rendered speechless. Ako, natigilan si Chester at hindi na nakapagsalita. Aurora had been the head of the EMI for the past 10 years, while Megan was always at Mount EMI concurrently and rarely came down. Chester knew he would have to bring down the entire sect first if he were to enter the EMI sect and kill Megan. However, it would be a huge loss for the world universe if he destroyed the entire EMI sect, since the enchanted barrier between the 9 mainlands had vanished while the other sects had their eyes on the world universe. Naging pinuno si Aurora ng EMI ng 10 taon habang si Megan ay palaging nasa Mount EMI at hindi lumalabas. Alam ni Chester na kailangan niya munang patumbahin ang buong EMI sect bago siya makapasok dito at patayin si Megan. Pero, malaking kawalan sa world universe kapag sinira niya ang buong EMI sect dahil sa barrier sa pagitan ng mainlands na nawala habang ang ibang sekta ay minamatahan ang world universe. The world universe's powers were already weaker than the rest. It would be a huge loss if EMI sect were to be destroyed. Therefore, Chester did not seek revenge on Megan all these years. However, Chester noticed that Megan was alone just moments ago, so he wanted revenge, of course. Napansin ni Chester na mag-isa lang si Megan, kaya naman gusto niyang maghiganti. However, no matter what Chester said at that moment was useless, as the surrounding people would not even listen to his explanations. Pero, kahit anong sabihin ni Chester sa sandaling iyon ay walang kwenta, dahil ang mga tao sa paligid niya ay hindi nakikinig sa kanyang mga paliwanag. FCK. Dax was livid and could not help but yelled, "Megan, you confused the crowd with absurd nonsense. I'll kill you today." Hindi napigilang sumigaw ni Dax. "Megan, naguguluhan na ang mga tao sa mga walang kwenta mong sinasabi. Papatayin kita ngayong araw." Dax then immediately clenched both axes tightly and rushed toward Megan. Mabilis na nilabas ni Dax ang parehong axe at inatake si Megan. "How arrogant!
Master Leonard rushed over and blocked Dax at the same time while reprimanded Dax. Everyone from the cultivation world is here, don't get cocky. What? You want to kill Megan because she unveiled the truth about you, three brothers killing Master Whitebrows. Ang yabang mo, mabilis na pumunta si Master Leonard para pigilan si Dax at sinabing, Dax. Ang lahat sa mundo ng maglilinang ay narito, huwag kang ganyan. Ano? Gusto mong patayin si Megan dahil sinabi niya sa iyo ang totoo. Ang tatlong magkakapatid ay pinatay si Master Whitebrows. These three brothers are pretending to be righteous when they are the community's evil. We have to seek justice and kill them. Seek revenge for Master Whitebrows. Ang tatlong magkakapatid ay nagpapanggap na tama kapag masama ang kanilang komunidad. Kailangan natin ang hustisya at patayin sila. Maghiganti tayo para kay Master Whitebrows. Yes, the Eternal Life Palace was always a cult. We thought they have changed through these years, who knew they are still equally evil. Oo nga. Palagi na lang kulto ang Eternal Life Palace. Akala natin ay nagbago na ito sa mga nagdaang taon, sinong mag-aakala na masama pa rin sila? Such malicious and evil people. It's not a pity if they die. Mga malisosyo at masasamang tao. Hindi naman kawalan kapag namatay sila. The World Universe Sects pointed fingers at the three brothers in fury in the next moment. Ang sekta ng World Universe at tinuro ang tatlong magkakapatid habang galit sa susunod na sandali. The other mainlands, sects were standing by the side watching, basking at their misfortunes. Ang ibang sekta ng mainland ay nakatayo lang sa gilid habang nanonood, dinadarang ang kanilang mga kamalasan. Daryl! Repay our master's life. Daryl! Dapat mong pagbayaran ang buhay ng master namin. Yes! An eye for an eye. Oo nga! Mata sa mata. The disciples of Mount Huasek could no longer hold back at that moment as they yelled in fury. Ang mga alagad ng Mount Huasek ay hindi na kayang magpigil sa sandaling sumigaw sila sa galit. They then immediately rushed toward Daryl. Mabilis nilang inatake si Daryl. Wula! Hu! At that moment, the surrounding Elysium Gate sect immediately gathered around in front of Daryl and defended him. Sa sandaling yon, ang nakapalibot na sekta ng Elysium Gate ay bigla na lang nagtipon sa harap ni Daryl at dinipensahan ito. Who dares to hurt our sect master shall die. Ang sino mang magtangka na saktan ang sect master namin ay mamamatay. The disciples of Flower Mountain and Eternal Life Palace also quickly gathered at the same moment. Ang mga alagad ng Flower Mountain at Eternal Life Palace ay mabilis na nagtipon sa parehong oras. A violent battle was about to instantly erupt. The air was filled with a murderous aura. Isang bayolenteng laban ang magaganap. Ang ere ay punong-puno ng aura na gustong pumatay. The Mount Huasek disciples suddenly stopped in their tracks upon seeing this situation. Mount Huasek had not been active in the cultivation world for the past few years and was quite weak as a sect. They knew they could not win a fight against Elysium Gate, Flower Mountain, and Eternal Life Palace. Ang mga alagad ng Mount Huasek ay biglang tumigil sa paglalakad nang makita nila ang sitwasyon. Ang Mount Huasek ay hindi aktibo sa mundo ng paglilinang sa nagdaang mga taon at isang mahinang sekta. However, the disciples still glared at Daryl due to the anger in their hearts and flashing their endless hatred. Pero, ang mga alagad ay nakatingin pa rin ng masama kay Daryl dahil sa galit sa mga puso nila at kamuhian na nadarama. Daryl, Dax, and Chester, we won't allow you to be so arrogant today even if the three of you joined forces. Si Daryl, Dax at Chester, hindi namin kayo papayagang maging mayabang ngayon kahit magkampihan pa kayo. Megan said coldly at that moment. Malamig na sinabi ni Megan sa sandaling yon. Megan scanned her surroundings in the next second. Emmy, listen up. Assist Mount Huasek and kill Daryl. Tumingin si Megan sa paligid niya sa susunod na segundo. Emmy, makinig kayong lahat. Tulungan niyo ang Mount Huasek at patayin si Daryl. Udang, listen up. Take Daryl down. Udang, makinig kayo. Patumbahin niyo si Daryl. Xiaoyao disciples, heed my orders. Alagad ng Xiaoyao, sundin niyo ang mga utos ko. Qianshan, take orders. Qianshan, mag-utos kayo.
The world universe sects, which numbered close to a few 100,000, instantly surrounded the three brothers upon their sect masters' commands. Ang sekta ng world universe ay nasa mga 100,000 karami, ay biglang pinalibutan ang tatlong magkakapatid pagkautos sa kanila ng kanilang mga sect masters. Only Shaolin sect master Endless frowned and seemed to be a little hesitant. Natatanging ang sect master Endless lang ng Shaolin ang kumunot ang noo at parang nagdalawang isip. He put his palms together and chanted a Buddhist chant while silently looking at Daryl in the next second. Master Darby, there's still hope in change as long as you put down your ego and admit your mistakes. Perhaps there's still a chance for forgiveness. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad at sinabi ang Buddhist chant habang nakatingin kay Daryl. Master Darby, may pag-asa pa rin ang pagbabago kapag binabaan mo ang pride mo at aminin ang iyong mga kasalanan. Siguro ay may pagkakataon pa sa pagpapatawad. Sect Master Endless also thought that Daryl killed Old White Brows like the rest. However, he was compassionate and did not wish to see things turned ugly and violent. Akala rin ni Sect Master Endless na pinatay ni Daryl si Old White Brows katulad ng iba. Pero compassionate siya at hindi hinihilig na makita ang mga bagay na magiging bayolente. Sect Master Endless, I'm being framed. How do you want me to repent when I didn't kill Old White Brows? Daryl laughed bitterly while suppressing his anger. Sect Master Endless, pinagtripan ako. Paano mo ako gustong maghiganti kahit hindi ko naman pinatay si Old White Brows? Tumawa si Daryl habang pinipigilan niya ang kanyang galit. Daryl then scanned the surroundings to look at Nami Grand and the others before saying, my fellow Sect Masters, I didn't kill Mount Hoa Sect Master White Brows. Please believe me and give me half a month, I'll find out the truth. How does that sound? Pagkatapos, tumingin si Daryl sa paligid niya at tiningnan si Naomi Grand at ang iba bago sabihin, mga kapwa ko Sect Masters, hindi ko pinatay ang Mount Hoa Sect Master White Brows. Paniwalaan niyo ako at bigyan niyo ako ng kalahating buwan, hahanapin ko ang katotohanan. Maganda bang pakinggan ito? He glanced at Megan when he said that. Tiningnan niya si Megan noong sinabi niya yon. This vile woman is trying to twist the truth. She must have known the true reason for Old White Brows' death. I'll have to capture her later and find out the truth from her. Ang masamang babaeng to ay sinusubukan na baliktarin ang katotohanan. Alam niya siguro ang totoong rason kung bakit namatay si Old White Brows. Kailangan ko siyang hulihin at alamin ang katotohanan sa kanya. Daryl! How dare you steal Dinny? Naomi's face was cold as she barely gave it a thought and reprimanded, there are cold hard proof and even a witness. Don't think about shirking off your responsibilities even if you tear wide to talk your way out. Daryl! Anong karapatan mong Dinny ang katotohanan? Nanlamig ang mukha ni Naomi habang iniisip niya ito at sinabing, may mga pruweba ako at witness. Huwag mo na balaking iwanan ang mga responsibilidad mo kahit na tumakas ka pa. Naomi Grand then waved her hands, everyone, listen up and kill this inhumane disciple of evil. Kumaway si Naomi Grand, lahat kayo, makinig kayo at patayin ang masamang tao na ito. Haya! The several 100,000 disciples drew their weapons and rushed toward Daryl at her words. Haya! Ang 100 tao na mga alagad ay tinutok ang kanilang mga sandata at inatake si Daryl noong nagsalita siya. Block them! Harangan niyo sila! Don't think about harming our sect master. Huwag niyong balakin na saktan ang sect master namin. The disciples of Elysium Gate, Flower Mountain, and Eternal Life Palace yelled and faced the battle head-on at that moment. A huge battle erupted in the blink of an eye. Ang mga alagad ng Elysium Gate, Flower Mountain, at Eternal Life Palace ay sumigaw at nakipaglaban sa sandaling yon. Daryl, die! Naomi Grand yelled and attacked Daryl. Daryl, mamatay ka na, sumigaw si Naomi Grand at inatake si Daryl. Master Naomi, will assist you. Master Naomi, tutulungan ka namin. Master Leonard yelled and followed suit before Chenshan Sect Master, and Sect Master Endless followed. Sumigaw si Master Leonard at sinundan ang mga tao, bago ang Chenshan Sect Master at Sect Master Endless. Dozens of Sect Masters instantly surrounded Daryl and his brothers. Ang 100 mga Sect Master ay pinalibutan si Daryl at ang kanyang mga kapatid.
My fellow Secmasters, can't you listen to my explanation? Mga kapwa ko Secmaster, hindi ba kayo pwedeng makinig sa explanation ko? Daryl was anxious yet furious at that moment. The fury in his heart kept rising, yet he forcibly suppressed it. Nag-aalala si Daryl pero galit din siya sa sandaling yon. Ang galit sa puso niya at palala. Truth be told, he was not afraid of being surrounded by so many people with his current strength, as he could just use the white lily cold flame, celestial swordsmanship, and immortal energy palm to force them back. Ang katotohanan, hindi siya takot mapalibutan ng maraming tao, dahil sa lakas niya ay pwede niya lang gamitin ang white lily cold flame, celestial swordsmanship, at immortal energy palm para kalabanin sila. However, the sects from the other mainlands were still watching at the moment. They would be injured if they end up fighting each other. At that time, the other sects from the other mainlands would not let go of this opportunity to sneak in an attack and the world universe would be wiped out. Pero, ang mga sekta galing sa ibang mainland ay nanonood pa rin sa sandaling yon. Sa oras na yon, hindi nila hinahayaan na pakawalan ang oportunidad na umatik para mapatumba nila ang world universe. The cultivation world in the world universe would then be completely ruined. Ang mundo ng paglilinang sa world universe ay masisira. Chester was also anxious at the same time. Everyone, I swear on my own life that Daryl didn't kill Master Oldbrows. Please don't believe that Megan woman. Si Chester ay nag-aalala rin noong mga oras na yon, lahat kayo, sinusumpa ko sa buhay ko na hindi pinatay ni Daryl si Master Oldbrows. Huwag niyong paniwalaan si Megan. Chester was also extremely furious in his heart just like Daryl, but he was considering the big picture in mind. Galit na galit din si Chester, katulad ni Daryl. Pero iniisip niya pa rin ang mga pwedeng mangyari. On the other hand, Dax did not think much and saw how the other sect masters immediately took arms without bothering to know the truth and had completely blown up. Chester and Daryl, I've said before that this bunch of idiots doesn't have the brains to think and even took arms. Why bother talking to them? I don't believe us three brothers won't be able to fight against them. Sa kabilang dulo, hindi masyadong nag-isip si Dax at napuno na, Chester at Daryl, sinabi ko na rin dati na ang mga tanga na to ay walang utak para mag-isip at umatake agad. Bakit pa kayo nakikipag-usap sa kanila? Hindi ako naniniwala na kaya natin silang talunin lahat. Dax then locked his eyes on Megan. BTCH, don't be too cocky. I'll kill you first if there's a chance. Tiningnan ni Daryl si Megan, bitch, wag kang masyadong bastos. Papatayin kita kapag nagkaroon ng pagkakataon. Dax then waved both his axes and rushed into the crowd. Nilabas ni Daryl ang kanyang sandata at inatake na ang mga tao. Daryl and Chester bitterly looked at each other. Nagkatinginan si Daryl at Chester. They could not afford to have this war. The world universe would be in danger if they were to fight against each other. Hindi nila kayang lumaban sa gyera na ito. Ang world universe ay malalagay sa pahamak kapag naglaban sila sa isa't isa. Daryl and Chester only defended themselves while gritting their teeth and held on at that moment. Si Daryl at Chester ay dinepensahan ang sarili nila habang kinakagat ang kanilang ngipin sa sandaling yon. Klang! 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 Daryl had an array of ultimate techniques, but not a single defensive one at that time when he could only defend. He could still hold on initially, but it was slowly getting harder for him as the joint forces of the dozen sects were too powerful after all. Nagkaroon ng iba-ibang teknik si Daryl pero ang isa sa mga tira niya ay isa lang ang kayang depensahan. Kaya niya pang lumaban pero dahan-dahan itong nagiging mahirap sa kanya dahil dosenang mga sekta ang mga kalaban niya. Daryl held on for a long time while receiving many injuries along the way. Fresh blood had long soaked his clothes as injuries kept appearing on his body. Matagal na lumaban si Daryl at nakatanggap ng maraming sugat. Basang-basa na ng dugo ang mga damit nila habang parami ng parami ang mga sugat sa katawan nila. Daryl could clearly feel the pain coming from his limbs, back, and chest. There was not a single place without pain. Nararamdaman ni Daryl ang sakit galing sa kanyang mga paa, likod at dibdib. Walang parte ng katawan niya ang hindi masakit.
Even so, Daryl gritted his teeth and tried to defend himself and not fight back. He could not fight back in such a situation. He could not let the other mainland sneak in an attack. If the powerful cultivators of the world universe died here, the common folks of the world universe would be in the hands of the other mainlands, and would not survive. Therefore, he could not fight back no matter what. Kahit na, kinagat ni Daryl ang kanyang mga ngipin at sinubukang depensahan ang kanyang sarili, at hindi na lumaban pabalik dahil sa sitwasyon. Hindi na niya pwedeng hayaan na umatak pa ang ibang mainland. Kapag ang mga makapangyarihan na naglilinang sa world universe ay namatay dito, ang mga tao sa world universe ay mapapasakamay ng ibang mainland at hindi makaliligtas. Kaya naman, hindi na siya pwedeng lumaban kahit anong mangyari. Daryl, why aren't you fighting back? I think you're just feeling guilty that you killed Master Whitebrows. Isn't that why you aren't fighting back? Megan sneered at that moment as she drew her longsword, went behind Daryl, and sneak attacked him. Daryl, bakit hindi ka lumalaban pabalik? Sa tingin ko ay guilty ka dahil pinatay mo si Master Whitebrows. Stab! Stab! Megan's sword directly stabbed into Daryl's shoulder in the next second and blood instantly spurted out before Daryl fumbled and took a few steps back. Ang espada ni Megan ay sinaksak si Daryl sa balikat at mabilis na lumabas ang dugo bago pa matumba at humakbang pabalik si Daryl. FCK, this woman is trying to kill me. Daryl gritted his teeth but did not yell out. He glared at Megan, his fury rising. Daryl only felt his energy level was falling at a rapid rate at that moment. Oh! Etong babae na to ay gusto akong patayin. Kinagat ni Daryl ang kanyang ngipin, pero hindi siya sumigaw. Tiningnan niya ng masama si Megan, at lalo siyang nagalit. Naramdaman niya ang enerhiya niya ay humihina na sa sandaling yon. Daryl! 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 Fight back! Fight back! Dax yelled out loud upon witnessing the scene, and wanted to rush over but there were too many people in front of him, hence he could not even rush over. Daryl! Lumaban ka! Lumaban ka, sumigaw si Dax ng malakas noong nakita niya ang nangyayari, at gusto niyang tumakbo papunta roon, pero maraming tao ang nasa harap niya, kaya naman hindi niya ito magawa. Deborah also could not help but yell out loud at the same time, Daryl, don't be like this. Fight back! Hindi na rin napigilan ni Deborah at sumigaw na rin siya ng malakas, Daryl, huwag ka namang maging ganyan. Lumaban ka! Deborah was almost in tears when she said that. She knew that Daryl was not fighting back for the sake of the world universe, but he would die if this continued. Maluluha na si Deborah noong sinabi niya yon. Alam niya na hindi lalaban pabalik si Daryl para sa world universe, pero mamamatay siya kapag nagpatuloy pa siya. Hearing their yells, Daryl took a deep breath and engaged his internal energy, and immediately shook a few people away. However, Daryl did not take the opportunity to further attack. Noong narinig niya ang mga sigaw, huminga ng malalim si Daryl at ginamit ang kanyang internal energy, at mabilis na napaalis ang mga tao. Pero, hindi na kinuha ni Daryl ang oportunidad para umatake. Wala! Countless sect masters rushed up again, with weapons in their hands and flashing cold eyes before Daryl could take another breath. Wala, maraming sect masters ang mabilis ulit na pumunta dala ang kanilang mga sandata sa kamay nila, bago pa makahinga ulit si Daryl. Daryl smiled bitterly upon witnessing the scene, as he looked up toward the skis and yelled, I'll say this once more, I didn't kill Master Whitebrows. Do any of you understand? Mapait na ngumiti si Daryl noong nakita niya ang nangyari, habang nakatingala sa langit at sumigaw, sasabihin ko ulit to, hindi ko pinatay si Master Whitebrows. Naiintindihan niyo ba yon? Daryl was feeling reluctant at that moment. Would he be dying here today together with Chester and Daryl? Nag-aatubili si Daryl sa sandaling yon. Mamamatay ba siya ngayon dito kasama si Chester at Daryl? Just die, the disciple of evil. Megan yelled out loud and stabbed Daryl. Mamatay ka na, masama kang tao, sumigaw si Megan ng malakas at sinaksak si Daryl. Megan smiled. Daryl, I have apologized to you many times, yet you refuse to forgive me every time. You would rather accept Aurora Hansen than me.
Fine, I'll kill you today. Ngumiti si Megan. Daryl. Maraming beses na ako humingi ng tawad sa'yo pero hindi mo ako pinapatawad. Mas tinatanggap mo pa si Aurora Hansen kaysa sa akin. Kaya naman papatayin kita ngayon. There won't have any more proof of Master Whitebrow's death after I kill you. I'll then lead the Emi sect and take over the Elysium Gate to become the World Universe top sect. Walang magiging pruweba ng pagkamatay ni Master Whitebrows pagkatapos kitang patayin. Pinamunuan ko na ang Emi sect pati na rin ang Elysium Gate para maging top sect ng World Universe. She smiled wider with that thought in mind. Ngumiti siya noong iniisip niya ang mga ito. Master Leonard, Naomi Grand, and the rest took their long swords and stabbed Daryl at the same time. Si Master Leonard, Naomi Grand, at ang iba pa, ay kinuha ang kanilang mga espada at sinaksak din si Daryl sa parehong oras. TSK, the world universe is interesting indeed. They're starting to kill each other. TSK, ang world universe ay interesting. Nagpapatayan sila sa isa't isa. The other mainlands, sects were excited at the world universe killing each other. Ang sekta ng iba pang mainland ay excited na magpatayan ang mga tao sa world universe. Haha! The world universe sects are fighting amongst themselves. Fight on! Haha! Ang mga sekta ng world universe ay nag-aaway-away. We'll wait until both sides are heavily injured before swooping in. Maghintay tayo hanggang sa parehong panig ang masaktan bago tayo makisali. These were the thoughts of those sects from the other mainlands. Ito ang nasa isip ng mga sekta galing sa kabilang mainland. Daryl. Megan forced these words out as she thrust toward Daryl's heart with the longsword in her hand. Mamatay ka na Daryl, ito ang mga salita na lumabas sa bibig ni Megan, habang sinasaksak niya ang puso ni Daryl gamit ang kanyang espada. Daryl was struggling against Naomi Grand and could not avoid Megan's attacks. He would die for certain if the sword struck him. Nahihirapan si Daryl laban kay Naomi Grand at hindi niya maiwasan ang atake ni Megan. Mamamatay siya kapag nasaksak pa siya ulit ng espada. Daryl! 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 Dax and Debra's expressions changed. They wanted to save Daryl, but were surrounded by people and could not go over at all. Nag-iba ang ekspresyon nila Dax at Debra. Gusto nilang iligtas si Daryl pero napapaligiran sila ng mga tao, at hindi sila makadaan. No, Debra's tears fell. Hindi pwede, tumulo ang luha ni Debra. She was the Artemis sect master, and had followed Daryl thousands of miles to the world universe. Daryl was her everything. Debra would break down and lose herself if Daryl were to die there. Siya ang Artemis sect master, at sinundan niya si Daryl papunta sa world universe. Si Daryl ang buhay niya. Hindi kakayanin ni Debra kapag namatay si Daryl dito ngayon. Daryl was sweating profusely as endless despair started rising in his heart upon seeing the approaching sword getting nearer. Tagaktak ang pawis ni Daryl, at nawawalan na siya ng pag-asa noong nakita niya na papalapit ang espada sa kanya. I'm done for, this is the end. I'm finished. Katapusan ko na. Ito na yun. Daryl let out a long sigh. He had roamed the earth throughout his entire life, yet had to die under Megan's sword at last. He was reluctant. It was unfair. Huminga ng malalim si Daryl. Naglalakbay siya sa daigdig buong buhay niya pero mamamatay lang siya sa ilalim ng espada ni Megan. Nag-aatubili siya. Hindi ito patas. Debra, we'll see each other again in the next life. Daryl looked at Debra with a smile as Megan's sword was less than half a meter from him. Debra, magkikita pa tayo sa kabilang buhay. Tiningnan ni Daryl si Debra at ngumiti ito habang ang espada ni Megan ay papalapit na sa kanya. Daryl closed his eyes to wait for the judgment of death at that moment. Pinikit ni Daryl ang kanyang mga mata at hinihintay na lang niyang mamatay siya sa sandaling yon. Bang! Bang! A girl suddenly came flying swiftly from mid-air like a shooting star and blocked Megan's attack right at the moment Megan's sword was about to pierce through Daryl's heart. Isang babae ang biglang lumipad galing sa ere na parang shooting star,
at hinarangan ang atake ni Megan sa sandaling isasaksak na niya ito sa puso ni Daryl. Clang! Clang! A loud sound rang through and caused Megan to tremble before taking a few steps back before she started reprimanding, "Who's that busybody?" Isang malakas na tunog at narinig at naging dahilan para manginig si Megan bago siya humakbang patalikod at nagsalita, "Sino ka? Bakit ka nangingialam dito?" She concurrently laid her eyes on the person in front of her. Tinignan niya agad ang tao na nasa harapan niya. She saw a young girl about 12 or 13 years old in a pastel-colored little romper with a fair and smooth face, looking exquisitely adorable. Nakita niya ang isang batang babae na mga nasa 12 o 13 na taong gulang na nakasuot ng pastel-colored romper na may magandang mukha at sobrang cute nito. However, even though she was young, her aura was extremely powerful while her face contained hints of maturity. Pero, kahit na bata siya, ang aura niya ay malakas, habang ang mukha naman niya ay mukhang matured na. Gasp! Gasp! Megan trembled and could not help but gasp in the next second upon feeling the little girl's power. Nanginig si Megan at hindi na niya mapigilan maghabol ng hininga noong naramdaman niya ang kapangyarihan ng babae. This young girl was a level 3 martial emperor. Ang batang babae na to ay isang level 3 martial emperor. Daryl was stunned as well as he looked at the little girl in a daze. Who are you? Natigilan si Daryl noong nakita niya ang batang babae. Sino ka? FCK, this girl is at most only 13 years old. How can she already be a level 3 martial emperor? Has she started practicing cultivation since she was in her mother's womb? Ang babaeng to ay 13 na taong gulang lamang. Paano siya naging level 3 martial emperor? Nagsimula na ba siyang maglinang noong nasa tiyan pa lang siya ng nanay niya? The little girl looked at Daryl emotionless. It doesn't matter who I am, everyone is ganging up on you, yet you don't fight back. You surely are extremely stubborn. You'll be wasting your life away if this continues. Why don't you just leave with me? Ang batang babae ay walang emosyon na tiningnan si Daryl, hindi na importante kung sino ako. Inaaway ka ng lahat ng tao pero hindi ka lumalaban pabalik. Matigas talaga ang ulo mo. Sasayangin mo lang ang buhay mo kapag pinagpatuloy mo ito. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? However, she gave off a feeling of maturity despite her young and crisp voice, a feeling of maturity that was a mismatch for her age. Pero nagpakita siya ng pagiging matured kahit na bata siya, ang pakiramdam ng pagiging mature na hindi nababagay sa edad niya. Daryl still did not know that the young girl in front of him, at that moment was the Heaven Union Sect Master of the New World. Hindi pa rin alam ni Daryl na ang batang babae na nasa harap niya sa sandaling yun ay ang Heaven Union Sect Master ng New World. The Heaven Union Sect had been in the New World for over 2,000 years, and had produced many powerful cultivators. In recent centuries, they were even more glorious, being one of the top sects in the New World. The Heaven Union Sect had even surpassed the previous incandescent sect. Ang Heaven Union Sect ay 2,000 taon na sa New World at marami nang naging malalakas na naglilinang. Sa mga bago na century, mas maluwalhati sila sa pagiging top sect sa New World. Ang Heaven Union Sect ay nalampasan na ang nakaraang incandescent sect. However, the Heaven Union Sect was without a leader recently when their last sect master passed away and started killing amongst themselves since everyone wanted to be the sect master. Their internal disputes had caused them to gradually decline. Pero, ang Heaven Union Sect ay walang leader dahil kamakailan lamang noong namatay ang master nila at nagsimulang patayin ang sarili nila dahil gusto ng lahat maging sect master. Ang kanilang internal na pagtatalo ay naging dahilan para unti-unting tumanggi. Their decline lasted until that day their 33 or D-Generation sect master had been appointed, and their newest sect master was none other than the young girl standing in front of Daryl, Sonia Lo. Ang pagtanggi nila ay natapos hanggang sa araw ng 33 or D-Generation ng kanilang magiging sect master, at ang pinakabagong sect master nila ay wala ng iba kung hindi ang babaeng nakatayo sa harapan ni Daryl, si Sonia Lo. Sonia was only 13 years old, but already a level 3 martial emperor when she became the Heaven Union Sect Master.
Si Sonia ay 13 na taong gulang lamang pero isa na siyang level 3 martial emperor noong naging Heaven Union sect master siya. She was an orphan since young and had been in the Heaven Union sect ever since she could remember. She was out to gain some experience 3 years ago before meeting an extremely powerful old man who liked her at first glance and decided to take her in as his disciple. Ampun siya simula noong bata pa at matagal na siyang nasa Heaven Union sect. Naghahanap siya ng karanasan bago niya makilala ang isang malakas na matandang lalaki na nagustuhan siya kahit nakakakita pa lang sa kanya na pagdesisyonang maging alagad niya. The old man was then attacked and killed, but he had given Sonia all the unique ultimate elixirs he had accumulated throughout his life before dying, which came to about hundreds of them. Among the elixirs was an extremely rare elixir 10,000-year-old called the Chinese Redbud. Ang matandang lalaki ay inatake at pinatay pero binigay niya kay Sonia ang lahat ng unique ultimate elixirs na nakuha niya buong buhay niya bago siya mamatay. Ang isa sa mga elixir na yon ay ang extremely rare na 10,000-year-old na tinatawag na Chinese Redbud. Sonia was only 9 years old that year when she ate the hundreds of elixirs in one go, which caused her powers to leap to level 3 martial emperor. 9 na taong gulang lamang si Sonia noong kinain niya lahat ng elixir ng isahan lang at naging dahilan ito para maging mataas ang kanyang kapangyarihan sa level 3 martial emperor. She returned to the Heaven Union sect after her tremendous power increase, and the idea of becoming the sect master started to grow in her upon her return. The other powerful cultivators in the sect initially looked down on her due to her age and disobeyed her. Bumalik siya sa Heaven Union sect pagkatapos niyang lumakas, at ang ideya na maging sect master ay sumibol noong pagkabalik niya. Ang iba pang malalakas na naglilinang sa sekta ay minaliit siya dahil sa edad niya at hindi nila ito sinunod. Although she was young, she was cruel and vicious when handling matters. She would use her powers to teach a lesson to whoever disobeyed her. The disciples then knew about her powers and finally made her the sect master. Kahit na bata pa siya, masama siya kapag may ginagawang mga bagay. Gagamitin niya ang kapangyarihan niya para turuan ng leksyon ang kung sino mang sumuway sa kanya. Ang mga alagad ay alam na ang kanyang kapangyarihan at ginawa na itong sect master. The sect members finally stopped killing each other the moment she became the sect master. The Heaven Union sect's power started to rise tremendously in just 3 years under her encouragement, management, and hard work. Ang mga miyembro ng sekta ay sa wakas tumigil na magpatayan sa sandaling naging sect master na siya. Ang kapangyarihan ng Heaven Union sect ay nagsimulang umangat sa loob lamang ng 3 taon sa ilalim ng pamumuno niya. Sonia immediately left without any hesitation the moment she heard that Lubu's ancient tomb had appeared. She wanted to rush over and grab some treasures. The Heaven Union sect's power would rise even more if she could grab the treasures in the ancient tomb. Mabilis na umalis si Sonia nang hindi nagdadalawang isip sa sandaling narinig niya na lumitaw na ang ancient tomb ni Lubu. Gusto niyang magmadali at kumuha ng mga kayamanan. Ang kapangyarihan ng Heaven Union sect ay mas aangat kapag nakakuha siya ng mga ito. At that moment, Sonia did not give it much thought and rushed over upon seeing Daryl's situation, not because of being worried for Daryl's safety. She wanted to rescue Daryl as she knew Daryl had obtained the Blood Battle 8 directions and wanted to get that ultimate technique. Sa sandaling ito, hindi na masyadong nag-isip si Sonia at mabilis na pumunta noong nakita niya ang sitwasyon ni Daryl, hindi dahil nag-aalala siya rito. Gusto niyang iligtas si Daryl dahil nakita niya na kinuha niyo ang Blood Battle 8 directions at gusto niya makuha ang teknik na ito. The Heaven Union sect master. Cultivators from the New World were all stunned at that moment as all of them yelled out. Siya ang Heaven Union sect master. Ang mga naglilinang galing sa New World ay natulala sa sandaling malaman nila yon at sumigaw silang lahat. The people from other mainlands might not recognize her, but the New World cultivators were instead very familiar with her. This extraordinary young girl had actually quickly rebuilt the dwindling Heaven Union sect. Ang mga tao na mula sa ibang mainland ay hindi siya nakilala, pero ang mga naglilinang sa New World ay pamilyar sa kanila. Ang kakaibang batang babae na ito ay mabilis na binuo ulit ang maliit na Heaven Union sect.
The Heathen Union sect would instantly rise if they allowed her to capture Daryl and obtain the Blood Battle 8 Direction Scripture. Ang Heathen Union sect ay mabilis na aangat kapag hinayaan nila hulihin niya si Daryl at kuhain ang Blood Battle 8 Direction Scripture. Sonia tightly grabbed Daryl's arm right at that moment and unquestionably said, "Daryl, don't resist if you want to stay alive and obediently follow me." Mahigpit na hinawakan ni Sonia ang braso ni Daryl sa sandaling iyon at nagtanong, "Daryl, huwag ka nang pumiglas kung gusto mo pang mabuhay at sundin mo na lang ako." Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.